What up mga solid subscribers, no? So ngayon manood tayo ng mga updates ulit sa ating Mahalima, no? Alam niyo naman kung kanito manood. Siyempre kay Miss O. So without further ado, let's all watch this. Natakda rin pag-aralan ang Pinoy pop group na SB19 sa mga susunod na semester. UP Diliman will soon offer an SB19 special course after superstar Taylor Swift. Yes, you heard it right. Wow. The University of the Philippines College of Mass Communication is set to add a special. The University of the Philippines College of Mass Communication is adding a unique offering to its curriculum, a special topics course centered on American pop singer Taylor Swift. I think etong klaseng ewan ko kung is this a certain subject or ano lang to, kumbaga topic lang to, isa-isang subject lang. Pero kung mangyari man to, parang ang sarap mag-aral, no? Kasi isipin niyo po, no? Syempre tayo pag nag-aaral tayo that time, nakakahon tayo sa mga trabaho like being an empleyado, magiging engineer, magiging businessman, magiging ano ba, basta yung mga certain work, no, na alam nyo na as a corporate or sa mga government or what, no. Wala tayong course na meron, although meron siya, no. Meron talaga, pero ito yung maganda, no, like meron mga topic na ganito na regarding sa mga taong sumisikat like mga artist talaga as in, no. Gusto ko yung ganito, sana naabutan ko yung ganito, sobrang may enjoy ko ang pag-aaral ko kung ganito nangyari, no. Topic course in its curriculum centered on the American pop star Taylor Swift. But not only that, the chair of the UP Department of Broadcast Communication also hinted at future celeb-centric courses focusing on Philippine perspective, including the P-pop boy group SB19. Wow. Professor Alwin Aguirre, chair of UP Department of Broadcast Communication, also hinted at future celebrity-centric courses focusing on a Philippine perspective, including one of the Pinoy pop group SB19 po mga sir. Wow. Damn. Syempre ang SB19, alam niyo naman, grabe yung pagtaas nila ng bandera natin, no? Lalo na sa ibang bansa, no? Like, damn. Napakasaya na ito kung mangyayari man itong klaseng ano, no, masama to sa pag-aaral mo, no. Kumbaga may kilala mo yung mga taong sobrang nag-angat ng ating bansa. Wow. Damn. Ang ganda na ito. Sana matuloy talaga to, Sin. If this will be pushed through, then SB19 will become the first ever P-pop group to be offered as a special topic course. This is such a big honor that will definitely be part of the Philippine music industry history. Nakatakda rin pag-aralan ang Grabe to as in, no. Nabahinga ko pero hindi ko alam kung matutuloy, pero parang hindi natuloy, no. Pinoy pop group na SB19 sa mga susunod na semester. Nakatakda rin pag-aralan ang P19 sa mga Grabe. Puro grabe na lang masabi ko kasi ang sarap mag-aral nito, no. So, sana po magkaroon pa po na like actually kasi 'di ba nag-iiba na po talaga ngayon yung natin like yung social media nagkakaroon na, no. Sana magkaroon po tayo ng topic sa college, no, na like ituro yung hindi po tayo mas-stuck sa mga bagay na gugustuhin nyo lang mo, na like meron tayo like ito yung sa regarding social media para maturuan din yung mga bata kasi ngayon ang social media po kasi talaga is parang naano na like sobrang naaabuso, like para maituro din natin yung mga do's and don'ts, no. Sana kunyari sa YouTube like turuan natin kung paano gumawa ng mga contents, mga ganun, gumagawa ng contents, or parang ituro mo kung paano monetize, or sa Facebook kung paano yung mga ganito. Sana magkaroon po ng ganung course or subject or what, no? Basta regarding sa social media, no? Kasi yun nga, sinabi ko sa inyo, lumalawak na po talaga, nag-iiba na po ang generation ngayon, no? So kasi isipin nyo to, no? Mas nag-enjoy tayo sa mga bagay na alam mo yun, yung may freedom tayo, which is ito, social media, no? Kasi pag ibang nasa school tayo, like nakakahon tayo, although na syempre doon talaga darating yung buhay natin, no? Like kailangan natin yun, no? Pero may time din na pwedeng mag-enjoy tayo or maging career natin yung pagiging kung ano talaga tayo, no? So ayun na, tulad ginagawa ko ito ngayon. Pinaplano ko rin talaga itong pag-vlog ko na maging full-time, no? Although na empleyado pa rin ako, no? Pero sooner or later pinaplano ko talaga siya maging full-time, no? Hindi ko lang talaga magawa yung mga gusto ko, no, like i-full-time siya na kung ano man yung dapat kong gawin kasi ano, at the same time kasi sumasayaw po ako, no. So I think sooner or later is parang kailangan ko ng bitawan yung tagsasayaw, no. Kailangan ko na siyang bitawan kasi mahirap mag-focus po talaga yun, no? And mahirap kasi like
galing sa trabaho from 7 to 5, mga ganun ka, 7 to 5, and after po ng 7 to 5, actually hindi 7 to 5, minsan 7 to 6, tapos rekta pa ako sa training nun. So training ng sayaw, isaabot ako ng mga 10 or 11 or minsan 12 pa po, no, and wala na akong time sa pag-vlog talaga, no, as in, no. So ayun lang, I think pwede ko siyang maging full time na, no, like unti-unti na pag yung halimbawa naging ano na ako, like yung from work, pwede na yun. Yung gabi ko naman, yun na yung focus ko sa sa pag-vlog talaga as in. So I think mangyayari yan, no. So ayun lang, kasi hindi mo magagawa talaga yung mga bagay na gusto mo kung hindi ka talaga mag-sacrifice talaga as in, no. So ayun lang, share ko lang sa inyo, no. Pero eto, tingin pa tayo ng ibang videos. Sa first award for 2024, Plus named one of the hottest boy band of all time by Young Hollywood. Kapapasok pa lang ng taon at heto, inulan na ng blessings ang ating SB19. Matik yan. Ginawaran sila ng bagong sibol o Emerging Artist Award for Music category by the Philippine Leaf Award, a prestigious award-giving body dedicated to recognizing and celebrating outstanding achievement of Filipino artists in the field of live entertainment, arts, fashion, and festivals. The awarding of the Philippine Leaf Awards Tertulia at Parangal 2024 will be on February 8. Sa kabilang banda naman, pinangalanan ng SB19 bilang isa sa mga hottest boy band of all time by Young Hollywood, a multimedia entertainment company founded in Los Angeles, California. Young Hollywood is considered one of the world's largest producers and distributors of celebrity content in the digital space with over 2 billion views. Grabe natatanggap nating Mahalima, no? Kasi isipin na po, no, like sila nagsimula, alam niyo naman kung paano mga humble beginnings nating Mahalima, no? Yung humble beginnings nila, no? And then dumating na sa certain point na eto na sila, SB19 sila, nakikilala na sila. Ito, Hollywood pa nga nagparangal sa kanila, no? Iba, hottest boy band of all time, boom, dun pa lang, oh. Of all time, mga sir, hindi hottest boy band of the year or hottest boy band of the month, hottest boy band of the day or of the year, of the decade. Hindi po. Hottest boy band of all time. All time. Sa lahat-lahat po talaga, no. Grabe tong Young Hollywood, no. Hindi ko alam kung ano po siyang klaseng ano, pero from the looks of it, syempre ano siya, no. Founded siya sa Los Angeles, California. Syempre sa ibang bansa po ito, no. Alam mo 'yon, yung mga banyaga mismo na kilala or na-appreciate ang talento ng ating Mahalima. So, what more dapat tayo mas ma-appreciate natin, no? Kung ibang lahi nga na-appreciate yung talento nila, dapat tayo rin po na-appreciate natin yung talento nila, no? So, shoutout sa Young Hollywood and syempre shoutout sa ating Mahalima, no? Kakapasok pa lang, tama nga sinabi ni Miss Ono, kakapasok pa lang na 2024 blessing agad, no? So, this is a very good start sa ating Mahalima, no? So, hindi ko na masisisi kung yung mga darating pa po na months or darating po na tama, mga months, no, talagang mas matatanggap pa po sila, no. Napakahaba pa po ng 2024, kaya damn, I think meron silang ganap ulit ngayon 2024, no. Every year may ginagawang milestone po talaga ang SB19, no. So abang-abangan natin to kung anong hakbang gagawin ng SB19, no. Let's go, suporta lang tayo sa ating Mahalima, no. So 18 kapit lang, let's go. So yun lang, kung meron ka sa double rest nyo sa Facebook page ng Point to Ped. So this is me, Point to Ped, signing out. Peace, let's G.